Isang linggo, Zoe. Binibigyan kita ng isang linggo para bayaran ang utang ng kapatid mo o kalimutan mo nang may kapatid ka pa. Ang boses sa kabilang linya ay malamig. Walang emosyon, na lalong nagpatindig ng balahibo ni Zoe. Nanginginig ang kamay na hawak niya sa kanyang luma at basag na cellphone. Naramdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo habang ang bawat salita ng lalaki ay parang punyal na tumatarak sa kanyang dibdib. Isang linggo, 7 araw. Paano niya hahanapin ang ganoong kalaking halaga sa loob lang ng 7 araw? Pakiusap, sir. Bigyan niyo pa po kami ng panahon. Halos pabulong niyang sabi. Ang boses ay basag dahil sa namumuong luha. Kahit 1 buwan lang po, gagawin ko ang lahat. Isang malutong na halakhak ang narinig niya. Wala akong pakialam sa gagawin mo. Ang usapan ay usapan. 1 linggo. Click! Pinatay na nito ang tawag. Nabitawan ni Zoe ang cellphone na bumagsak sa sahig. Napayuko siya. Hinahabol ang hininga na tila ninakaw sa kanya. Si Ian. Ang kaisa-isa niyang kapatid. Si Ian na lang ang natitira sa kanya sa mundong ito. Ipinangako niya sa kanilang mga magulang bago sila pumanaw na hinding-hindi niya ito pababayaan. Ngunit ngayon, dahil sa pagkakalulong nito sa sugal, nasa bingit ito ng kamatayan. At siya, wala siyang magawa. Napatingin siya sa paligid ng kanyang maliit na kwarto. 1 kahig, 1 tuka. Ang sahod niya bilang katulong sa isang maliit na pamilya ay sapat lang para sa kanilang pang-araw-araw. Imposibleng makapag-ipon ng halagang kailangan niya. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay nasa dulo na siya ng lahat. Wala ng pag-asa. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message galing sa agency na pinag-a-applyan niya. Sa panginginig ng mga kamay, binuksan niya ito. Urgent hiring. Kasambahay for Santibanez residents, Forbes Park. High salary offer. Report to the agency now if interested. Forbes Park, Santibanez. Napalunok si Zoe. Iyon ang mga pangalan at lugar na naririnig lang niya sa telebisyon. Ang mga Santibanez ay isa sa mga pinakamayayamang pamilya sa buong Pilipinas. At ang sahod, siguradong higit pa sa kailangan niya. Ito na ba ang sagot sa kanyang mga panalangin? Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Ang desperasyon ay napalitan ng isang maliit na ningas ng pag-asa. Wala siyang karapatang sumuko. Ilang oras lang ang lumipas, nasa loob na si Zoe ng isang malaking opisina. Sa kanyang harapan ay nakaupo ang isang babaeng tila manika sa perpektong itsura. Siya si Lisa Santibanez. Maputi, maganda, at balot sa mga mamahaling damit at alahas. Zoe Cruz, sabi ni Lisa. Ang boses ay parang seda, pero may talim. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. You look simple. I like that. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Lisa. Ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. The job is simple. You will be a personal aide to my mother-in-law, Doña Consuelo. She's old and sickly. You just need to be there for her. The pay is triple your previous salary. Triple. Halos hindi makapaniwala si Zoe. Ito na yon. Ito na ang kaligtasan ni Ian. Opo, ma'am. Tinatanggap ko po. Mabilis niyang sagot. Halos hindi na nag-isip. Good, sabi ni Lisa. Tumayo ito na tila tapos na ang usapan. You start today. My driver will take you to the mansion. Ganoon lang kabilis. Walang maraming tanong. Tila isang transaksyon lang ang lahat. Ngunit wala nang panahon si Zoe para mag-isip pa. Ang mahalaga ay may trabaho na siya. Bago siya umalis, nagpaalam siyang tatawagan lang ang kapatid. Pumayag naman si Lisa. Iyan? Nanginginig ang boses ni Zoe nang sagutin nito ang tawag. Ate, tumawag na naman sila. Natatakot ako, sabi ng kapatid niya, halatang umiiyak. Pinilit ni Zoe na maging matatag. Huwag kang mag-alala. Nakausap ko na sila. Naayos ko na. May bago na akong trabaho. Ako na ang bahala sa lahat, okay?
Magtago ka lang muna. Ako ang bahala. Salamat ate. Mahal na mahal kita. Mahal din kita. Sagot niya habang pinipigilan ng sariling pag-iyak. Pagbaba niya ng telepono, dinala na siya ng driver papunta sa isang mundong hindi niya kailanman naisip na mapapasukan. Ang dinitisan ng mga Santibanes ay hindi isang bahay. Isa itong palasyo. Ang mga pader ay matataas, ang gate ay naglalakihan, at ang hardin ay tila walang katapusan. Pagpasok niya sa loob, lalo siyang namangha. Ang sahig ay kumikinang sa sobrang linis. Ang kisame ay napakataas, na may nakasabit na dambuhalang chandelier, at ang katahimikan sa loob ay nakakabingi. Pakiramdam niya ay lumiliit siya sa bawat hakbang. Isang mayordoma ang sumalubong sa kanya at itinuro ang kanyang magiging silid sa may quarters ng mga katulong. Habang naglalakad sila sa isang mahabang pasilyo, may isang pinto silang nadaanan na bahagyang nakaawang. Diyan ang kwarto ni Doña Consuelo, sabi ng mayordoma. Pero huwag kang papasok hanggat hindi sinasabi ni Ma'am Lisa. Hindi napigilan ni Zoe na sumilip. Sa loob, nakaupo sa isang silya sa tabi ng bintana ang isang matandang babae. Ang payat ng kanyang anyo, ang puti ng kanyang buhok, at ang paraan ng pagtingin niya sa malayo. Tila may malalim na kalungkutan sa kanyang mga mata. Mga matang tila matagal nang nawalan ng ningning. May kung anong kumirot sa puso ni Zoe. Naalala niya ang kanyang yumaong lola. Halika na, sabi ulit ng mayordoma. Isinara nito ang pinto. Dinala si Zoe sa kanyang magiging kwarto. Maliit lang ito, pero malinis. May isang kama, isang maliit na aparador, at bintanang nakatanaw sa likod bahay. Simple lang, pero para kay Zoe, isa na itong santuwaryo. Saglit siyang umupo sa gilid ng kama at huminga ng malalim. Nandito na siya. Wala nang atrasan. Kahit anong mangyari, kahit gaano kahirap, kakayanin niya. Para kay Ian. Para sa kinabukasan pa nila. Maya-maya pa'y tinawag na ulit siya ng mayordoma. Ang unang utos sa kanya ni Ma'am Lisa. Ihanda ang hapunan ni Doña Consuelo. Nagtungo si Zoe sa malawak at modernong kusina. Mas malaki pa ito sa buong apartment na tinirhan nila ni Ian. Nandoon ang head cook ng pamilya. Ako na po ang maghahanda ng pagkain ni Doña Consuelo, sabi ni Zoe. Tiningnan siya ng cook. Sige, pero may bilin si Ma'am Lisa. Lugaw lang, walang kahit anong sahog, at huwag mong lalagyan ng asin o kahit anong pampalasa. Napakunot ang noo ni Zoe. Po? Pero matabang po iyon. Nagkibit balikat ang cook. Utos ni Ma'am, sundin mo na lang. Walang nagawa si Zoe. Sinunod niya ang utos. Habang hinahalo niya ang maputlang lugaw sa kaserola, hindi niya maiwasang makaramdam ng awa. Ito ba ang pagkain ng isang matandang may sakit? Parang pagkain sa ospital, pero mas malala pa. Nang maluto na, inilagay niya ito sa isang mangkok at inilapag sa tray. Huwag mong iakyat, sabi ulit ng mayordoma. Ilagay mo lang dyan. May ibang maghahatid. Sumunod na lang si Zoe, kahit pa naguguluhan na siya sa mga patakaran sa bahay na yon. Pagkalapag niya ng tray sa isang mesa, nagpaalam siyang mag-aayos lang ng gamit. Ngunit habang paalis siya, nakita niyang papalapit si Lisa, abala sa kanyang cellphone. Sa hindi malamang dahilan, bigla siyang kinabahan. Nagtago siya sa isang gilid ng pasilyo, sa likod ng isang malaking halaman, para hindi siya makita. Nakita niya kung paano tiningnan ni Lisa ang tray ng pagkain. Bahagya itong nangumuso na tila nandidiri. Kinuha nito ang cellphone at kinuhanan ng litrato ang lugaw. Pagkatapos, may tinawagan ito. Naging matamis ang boses ni Lisa. Hello? Yes, I'm just checking on Mama. I made sure she has her dinner. Yes, nutritious food of course. I'm taking very good care of her. Nakinig si Zoe at unti-unting nanindig ang kanyang mga balahibo. Pagkatapos ng tawag na yon, may isa pang tumawag kay Lisa. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang nag-iba ang anyo ng kanyang mukha.
Nawala ang pagkukunwari. Ang natira ay purong lamig at bagsik. Ano? Mahina, pero madiin niyang sabi. Bantayan ninyong mabuti. Siguraduhin mong hindi siya makakatakas. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Malapit na, dagdag pa ni Lisa. Ang boses ay tila isang ahas na humuhuning. Malapit nang mapasa atin ang lahat. Nakatayo sa labas ng naglalakihang gate ng sarili niyang pamamahay. Naramdaman ni Richard Santibanez ang pait sa kanyang lalamunan. 5 taon. 5 taon siyang umalis. Sinubukang kalimutan ng lahat. At ngayon ay nagbabalik siya. Hindi bilang tagapagmana, kundi bilang isang hamak na tubero. Binuksan niya ang kanyang toolbox. Sa ibabaw, nandoon ang mga karaniwang gamit, mga liyabe, tubo, at martilyo. Ngunit sa ilalim ng isang sikretong kompartimento, nandoon ang mga tunay niyang sandata. Isang maliit na voice recorder, isang tracking device, at isang micro camera na kasing liit ng butones. Ang pangalan niya ngayon ay Leo. Isang simpleng tubero na ipinadala ng isang maintenance company. Isang kumpanyang pag-aari rin niya na walang nakakaalam. Nag-doorbell siya. Matapos ang ilang sandali, bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Isang security guard ang sumilip. Sino po sila? Ako po si Leo. Galing sa Quick Fix Maintenance. May report po na baradong tubo sa may kusina. Ito ang plano. Ilang araw na niyang pinagmamanmana ng bahay. Alam niyang may maliit na depekto sa isang tubo sa labas ng pader ng kusina. Kagabi, sinadya niyang palalain ito. Kailangan niya ng dahilan para makapasok. Pinapasok siya ng gwardiya. Habang naglalakad sa pamilyar na hardin, hindi niya maiwasang hindi maalala ang mga araw na naghahabulan sila ng kanyang ina dito. Ngayon, ang hardin ay tila nawalan ng buhay. Perpekto, pero walang kaluluwa. Pagpasok niya sa kusina, isang amoy ng bawang at sibuyas ang sumalubong sa kanya. At doon, sa gitna ng abalang paghahanda, nakita niya ang isang bagong mukha. Isang dalagang payat. Simple ang ayos at may bakas ng pagod sa mga mata. Ngunit may determinasyon sa bawat kilos. Ito siguro ang bagong katulong. Isa pa sa mga tauhan ni Lisa. Ganoon kabilis ang naging konklusyon sa isip niya. Hindi siya pwedeng magtiwala kahit kanino. Para masubukan ito, sinadya niyang dumaan sa likuran nito at bahagyang nadulas. Isang baso ng tubig sa gilid ng mesa ang kanyang natabig. Bumagsak ito sa sahig, nabasag at kumalat ang tubig. Naku, sabi niya, nagkukunwaring natataranta. Sorry ma'am, sorry po. Lumingon ang dalaga. Inaasahan ni Richard na sisigawan siya nito o magpapakita ng iritasyon, ngunit hindi. Isang tingin ng pag-aalala ang nakita niya sa mga mata nito. Ayos lang po kayo, kuya? Tanong nito. Hala, baka masugatan kayo. Mabilis itong kumuha ng walis at dustpan. Siya mismo ang naglinis ng kalat. Ako na po. Umupo muna kayo. Napatingin si Richard, si Leo, sa dalaga. Zoe, narinig niyang tawag sa kanya kanina. May kurot siyang naramdaman. Hindi ito ang inaasahan niya. May sinseridad sa mga kilos nito. Pero hindi. Hindi siya dapat magpadala sa emosyon. Salamat, ma'am. Sabi na lang niya habang pinapanood itong maglinis. Biglang isang matinis na boses ang pumuno sa kusina. What's going on here? Pumasok si Lisa, suot ang isang puting bestida na mas mahal pa siguro sa kabuuang sahod niya bilang tubero sa 1 taon. Napunta ang tingin nito sa basag na baso at pagkatapos ay sa kanya. Isang tingin na puno ng pagkamuhi at pagmamaliit. Hindi siya nito nakilala. 5 taon, balbas sarado, at suot na construction cap ay sapat na para itago ang kanyang pagkatao. Sino ka? Tanong ni Lisa. Siya po ang tubero, ma'am. Sagot ni Zoe. And you made a mess? Sabi ni Lisa, nakatingin sa kanya na parang isa siyang insekto. Bilisan mo ang trabaho mo at umalis ka na.
You're disturbing us. Hindi ito lumingon kay Zoe. Naglakad ito palabas ng kusina, dala-dala ang isang aura ng kapangyarihan. Naramdaman ni Richard ang pag-init ng kanyang kamao sa loob ng bulsa. Ang babaeng ito, ang asawa niya sa papel, ang babaeng sumira sa kanyang pamilya. Kailangan niyang magtimpi. Pasensya na po kayo kay ma'am, mahinang sabi ni Zoe na tila nahihiya. Nginitian lang niya ito ng pilit. Sanay na po kami. Sige, aayusin ko na po ang tubo. Nagpunta si Richard sa likod ng kusina kung saan naroon ang sirang tubo. Madali lang itong ayusin dahil siya rin naman ang sumira nito. Habang nagkukunwaring nagtatrabaho, ang kanyang mga mata ay palihim na nagmamasid. Kinakabisado ang bawat sulok, ang bawat galaw ng mga tao sa loob ng bahay. Kailangan niyang makalapit sa kwarto ng kanyang ina. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo siya at pinagpag ang kanyang pantalon. Hinarap niya si Zoe na tahimik na nagpupunas ng mga plato sa hindi kalayuan. Miss, mukhang mas malaki ang problema. Pagsisinungaling niya. Nanggagaling sa main line ang bara. Kailangan kong tingnan ang tubo sa may pasilyo. Tumangulang si Zoe. Sige po kuya. Sinundan siya nito habang naglalakad siya palabas ng kusina at papunta sa mahabang pasilyo na pamilyar sa kanya. Bawat hakbang ay tila isang dagok sa kanyang puso. Ang mga larawan sa pader, mga larawan niya noong bata, kasama ang kanyang mga magulang, nandoon pa rin, tila mga multo ng masayang nakaraan. At sa dulo ng pasilyo, naroon ang pinto. Ang pinto ng kwarto ng kanyang ina. Nakasara ito, tila isang harang sa pagitan niya at ng katotohanan. Huminto siya sa tapat ng isang maliit at eleganteng mesa sa gilid ng pasilyo, ilang talampakan lang mula sa pinto. Ito na ang pagkakataon niya. Lumingon siya kay Zoe. Miss, pasensya na sa abala, pero pwede po makahingi ng tuyong basahan? May pupunasan lang ako dito. Sige po. Magalang na sagot ni Zoe at mabilis na bumalik sa kusina. Iyon na ang hudyat. Bilis kamay niyang kinuha ang maliit na itim na recorder mula sa kanyang bulsa. Mayroon itong malagkit na likod. Sa loob ng 3 segundo, naidikit niya ito sa ilalim ng mesa, sa lugar na hindi makikita ng sinuman. Sakto. Pagbalik ni Zoe dala ang basahan, nagkukunwari siyang may pinupunasan sa sahig. Salamat! Sabi niya, kinuha ang basahan, bumalik siya sa kusina, tinapos ang pag-aayos sa tubo at nagligpit ng kanyang mga gamit. Ang mayordoma ang nagbayad sa kanya. Hindi na siya lumingon pa habang naglalakad palabas, takot na baka may makita sa kanyang mga mata. Nang makasakay na siya sa kanyang luma at puting van na nakaparada ilang kanto mula sa bahay, hindi niya agad pinaandar ang makina. Huminga siya ng malalim at ngayon lang niya naramdaman ang panginginig ng kanyang mga kamay. Inilabas niya ang isang maliit na receiver at ikinonekta ito sa kanyang cellphone. Isinuot niya ang kanyang earphones. Sa unang ilang minuto, puro mga karaniwang tunog lang ang kanyang naririnig. Mga yabag ng paa, mahinang tunog ng telebisyon, kalansing ng mga kubyertos. Naramdaman niya ang bahagyang pagkadismaya. Paano kung nagkamali siya? Ngunit bigla, narinig niya ang pamilyar na tunog ng takong ni Lisa. Papalapit ito sa recorder, papalapit sa kwarto ng kanyang ina. Rinig na rinig niya ang pagbukas ng pinto. Narinig niya ang boses ni Lisa, matamis at puno ng pagkukunwari. Mama, kumusta na po kayo? Dala ko na ang gamot ninyo. Walang sagot mula sa kanyang ina. Tanging katahimikan. Humigpit ang pagkakahawak ni Richard sa manibela. At pagkatapos, nagbago ang tono ni Lisa. Nawala ang lahat ng pagkukunwari. Ang natira ay isang makamandag na bulong, isang boses na para lamang sa pandinig ng kanyang ina, ngunit malinaw na nakuha ng kanyang recorder. Huwag kang mag-alala, biyenan. Malapit ka nang magpahinga. Habang buhay. Kinabukasan,
Naranasan ni Zoe ang tunay na ibig sabihin ng salitang kalupitan. Tanghali na nang utusan siya ni Lisa na ihatid ang pananghalian ni Doña Consuelo, pero hindi siya ang pinagluto. Isang tray na ang naghihintay sa kanya sa kusina. Sa ibabaw nito ay isang maliit na mangkok ng lugaw, mas maputla at mas malabnaw pa kaysa sa ginawa niya kagabi. Malamig na ito nang hipuin niya. Sa tabi ng mangkok ay isang baso ng tubig. Iyon lang. Iyan lang po? Hindi napigilang itanong ni Zoe sa mayordoma. Tiningnan siya nito na parang wala siyang karapatang magtanong. Utos ni Ma'am Lisa. Iyan lang ang pwedeng kainin ni Donya. Napakuyom ang kamao ni Zoe. Anong klaseng utos iyon? Kahit sino ay manghihina kung ito lang ang kakainin araw-araw. Wala siyang nagawa kundi dalhin ang tray sa kwarto ng matanda. Pagpasok niya, naabutan niya si Lisa na naroon na. Inaayusan ang buhok ng kanyang biyenan. "Oh Zoe, nandyan na pala," sabi ni Lisa na may matamis na ngiti, na para bang isa siyang maasikasong manugang. "Ilapag mo na yan at masubuan ko na si Mama." Inilapag ni Zoe ang tray sa maliit na mesa. Pinanood niya habang kinukuha ni Lisa ang kutsara, isinasawsaw sa malamig na lugaw, at inilalapit sa bibig ni Doña Consuelo. Umiling ang matanda, tila walang lakas na magsalita. "Mama, come on, you need to eat," malambing na sabi ni Lisa. Ngunit sa anggulong hindi ito makikita ni Doña Consuelo, nakita ni Zoe ang pagbabago sa mukha ni Lisa, ang pagtiim ng bagang nito, ang galit sa mga mata nito. "Eat it." Muling umiling si Donya. Bumuntong hininga si Lisa at ibinaba ang kutsara. Kinuha nito ang cellphone. Nag-selfie ito kasama ang matanda na may pagkain sa harapan. Ngumiti ito sa kamera. Pagkatapos ay may tinype ito sa cellphone, malamang ay ipinapadala sa kung sino man ang kausap niya kagabi. "Sige Mama, if you don't want to eat, fine," sabi ni Lisa. Tumayo ito at hinarap si Zoe. "Hayaan mo lang dyan ang pagkain. Baka sakaling magbago ang isip niya. Linisin mo na lang mamaya. Huwag kang aalis sa tabi niya. Maliwanag?" "Opo, Ma'am," sagot ni Zoe. Lumabas si Lisa ng kwarto at naiwan silang dalawa ni Doña Consuelo sa nakakabinging katahimikan. Tiningnan ni Zoe ang matanda. Nakapikit ito, ngunit nakita niya ang marahang panginginig ng mga kamay nito. Tiningnan niya ang halos tubig na lugaw. Naramdaman niya ang kumukulong galit sa loob niya. Paano? Paano ito nagagawa ni Lisa? Buong hapon, binantayan ni Zoe si Doña Consuelo. Hindi nito ginalawang pagkain. At sa buong hapong iyon, nagtatalo ang isip at puso ni Zoe. Kailangan niya ng trabaho para kay Ian. Hindi siya pwedeng magreklamo. Hindi siya pwedeng masisante. Kailangan niyang yumuko, sumunod, at magbingi-bingihan. Iyon ang sinasabi ng isip niya. Pero kumikirot ang puso niya. Naaalala niya ang kanyang lola, kung paano niya ito inalagaan noong nagkasakit. Naaalala niya ang bilin ng kanyang ina, huwag kang papayag na makakita ng masama at wala kang gagawin. Hindi ito tama. Ang pananahimik ay pagkonsinti sa kasamaan. Gabi na nang kunin ni Zoe ang tray mula sa kwarto. Malamig pa rin at hindi nagalaw ang lugaw. Itinapon niya ito sa lababo at kasabay ng pag-agos ng lugaw sa drain, tila may isang desisyon na nabuo sa kanyang puso. Hating gabi, tahimik na ang buong mansyon. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng aircon at ang tibok ng sariling dibdib ni Zoe. Dahan-dahan siyang bumangon. Naglakad siya ng walang ingay papuntang kusina. Bawat hakbang ay isang panganib. Bawat anino ay tila isang kaaway. Ngunit mas malakas ang tawag ng kanyang konsensya kaysa sa kanyang takot. Binuksan niya ang ref at kumuha ng manok, gulay at kanin. Sa pinakamahinang apoy, nagluto siya ng mainit at masustansyang sopas. Ang bango nito ay tila isang kasalanan sa katahimikan ng gabi. Nang maluto na, inilagay niya ito sa isang maliit na mangkok, isinilid sa isang tray, at naglakad pusa pabalik sa pasilyo.
Nakatayo sa tapat ng pinto ng kwarto ni Doña Consuelo, huminga siya ng malalim. Eto na iyon. Ang unang hakbang ng paglaban. Marahan niyang itinulak ang pinto. Bumukas ito nang walang tunog. Gising pa ang matanda. Nakatingin ito sa bintana, sa dilim sa labas. Nang marinig nito ang kanyang pagpasok, lumingon ito at nakita ni Zoe ang gulat sa mga mata nito. Itinaas ni Zoe ang kanyang daliri sa kanyang labi. Isang hudyat na huwag itong maingay. Lumapit siya, dala ang tray. Nakatitig lang si Doña Consuelo sa kanya, pagkatapos ay sa sopas. May pag-aalinlangan sa mukha nito. Umupo si Zoe sa sahig sa tabi ng silya ng matanda. Kinuha niya ang kutsara, isinawsaw sa mainit na sabaw, at marahang inilapit sa bibig nito. Para po lumakas kayo, bulong ni Zoe. Sa unay hindi gumalaw ang matanda. Ngunit nang makita nito ang sinseridad sa mga mata ni Zoe, dahan-dahan nitong ibinuka ang kanyang bibig. Isang kutsara, 2, 3. Sa bawat subo, tila may buhay na bumabalik sa nanlulumong anyo ni Doña Consuelo, hanggang sa maubos nito ang isang buong mangkok. Nang matapos, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ng matanda. Hinawakan nito ang kamay ni Zoe. Ang hawak nito ay mahina, ngunit para kay Zoe, iyon ang pinakamabigat na pasasalamat na natanggap niya sa buong buhay niya. Nginitian niya ito. Mabilis niyang kinuha ang tray para magligpit. Kailangan niyang maibalik ang lahat bago pa may makakita. Naramdaman niya ang halo-halong takot at kasiyahan. Takot na baka mahuli, ngunit masaya dahil nakagawa siya ng tama. Nang makalabas siya ng kwarto, isinara niya ang pinto ng dahan-dahan. At sa kanyang pagpihit para bumalik sa kusina, halos mapatili siya sa gulat. Ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Nakatayo sa dilim sa dulo ng pasilyo, nakasandal sa pader ay ang tubero. Si Leo. Nakatingin ito ng diretso sa kanya. Ang mukha ay hindi mabasa sa gitna ng mga anino. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Hindi niya alam kung ano ang nakita nito. Nang makalabas siya ng kwarto, isinara niya ang pinto ng dahan-dahan. At sa kanyang pagpihit para bumalik sa kusina, halos mapatili siya sa gulat. Ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Nakatayo sa dilim sa dulo ng pasilyo, nakasandal sa pader ay ang tubero. Si Leo. Nakatingin ito nang diretso sa kanya. Ang mukha ay hindi mabasa sa gitna ng mga anino. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Hindi niya alam kung ano ang nakita nito. Ang tanging tanong sa kanyang isip ay, kakampi ba siya o kaaway? Nakatayo sa dilim, pinanood ni Richard ang bawat kilos ni Zoe. Nakita niya ang pag-aalaga sa paraan ng pagtulak nito sa pinto. Ang takot sa mabilis nitong paghinga. At higit sa lahat, ang tapang sa desisyon nitong suwayin ang utos para sa kapakanan ng isang taong halos hindi nito kilala. Sa sandaling iyon, lahat ng pagdududa ni Richard kay Zoe ay naglaho. Pinalitan iyon ng isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Paghanga. Ang dalagang ito ay hindi tauhan ni Lisa. Isa siyang kakampi na hindi niya inaasahan. Nang humarap ito at makita siya, kitang-kita niya ang pagkasindak sa mga mata nito. Ang kulay sa mukha nito ay biglang nawala. Naghihintay ito. Tila isang hayop na nasukol. Hindi alam kung ano ang kanyang gagawin. Alam ni Richard na ang susunod niyang sasabihin o gagawin ay kritikal. Isang maling galaw lang at masisira ang lahat. Hindi niya ito pwedeng kausapin dito. Masyadong delikado. Kaya naman, sa halip na magtanong, tumango lang siya ng bahagya. Isang halos hindi mapansing galaw. Pagkatapos ay itinaas niya ang isang daliri sa kanyang labi. Kaparehong hudyat na ginawa ni Zoe sa kanyang ina kanina. Isang mensahe ng katahimikan. Naglakad siya palayo, pabalik sa direksyon ng kusina na parang wala siyang nakita. Narinig niya ang nanginginig na paghinga ni Zoe sa kanyang likuran bago ito mabilis na tumakbo papunta sa silid ng mga katulong. Kinabukasan, bumalik siya sa mansyon.
Ang dahilan, may naiwan akong gamit. Hindi niya hinanap si Zoe. Hinayaan niyang si Zoe ang makakita sa kanya. Nagkunwari siyang may inaayos sa isang gripo sa hardin, sa lugar na alam niyang makikita mula sa bintana ng kusina. Hindi nagtagal, lumabas si Zoe para magtapon ng basura. Nakita niyang sumulyap ito sa kanya, puno ng pag-aalinlangan at takot. Hinintay niyang makalayo ang hardinero bago siya lumapit. "Huwag kang matakot," mahina niyang sabi. Sapat lang para marinig nito. Napayuko si Zoe, hindi makatingin sa kanya. Wala po kayong nakita kagabi." Hindi pinansin ni Richard ang sinabi nito. Sa halip diretsahan niyang tinanong ang tanong na bumabagabag sa kanya. "Bakit mo ginagawa to?" Napaangat ng tingin si Zoe, nagulat sa tanong. Hindi ito isang akusasyon. Isa itong tanong na naghahanap ng pangunawa. Nakita ni Richard ang pagtatalo sa kanyang mga mata. Nag-iisip kung pagkakatiwalaan ba siya o hindi. Dahil hindi po tama. Halos pabulong na sagot nito. Ang boses ay nanginginig pero buo. Walang sino man ang dapat tratuhin ng ganoon. Lalo na ang isang matandang walang kalaban-laban. Isang simpleng sagot. Walang paligoy-ligoy. Puno ng katotohanan. Iyon lang ang kailangan ni Richard. Tumango siya. "Delikado ang ginagawa mo." Alam ko po," sagot ni Zoe. "Maaari kang mapahamak, maging ang pamilya mo." Nakita ni Richard ang paglunok ni Zoe at alam niyang tinamaan niya ang pinakamalaking takot nito. Ngunit hindi ito umatras. "Mas hindi ko po kayang matulog sa gabi kung alam kong wala akong ginawa." Huminga ng malalim si Richard. "Kung kailangan mo ng tulong, kung may kailangan kang ipaalam sa labas, mag-iwan ka lang ng pulang basahan sa bintana ng kusina. Dadaan ako araw-araw para tingnan. Iyon ang magiging senyas mo." Muling nagulat si Zoe. Tinitigan siya nito. Sinusubukan basahin ang kanyang intensyon. Bakit niyo po ako tinutulungan?" Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Richard. "Sabihin na lang natin na may utang na loob din ako sa may-ari ng bahay na to." Habang sila'y nag-uusap, hindi nila namalayan ang paglapit ng isa pang katulong. Para hindi sila mahalata, sinadya ni Richard na ibagsak ang kanyang liyabe. Sabay silang yumuko para kunin ito. Sa ilalim, nagtama ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang tila dumaloy sa braso ni Richard. Isang init na hindi niya inaasahan. Napatingin siya kay Zoe at nakita niya ang pamumula ng mga pisngi nito. Mabilis nitong binawi ang kamay. Ang sandaling iyon, ang biglaang koneksyon, ay mas nagpatibay sa desisyon ni Richard na protektahan ang dalagang ito. Nang tumayo sila, mabilis na nagpaalam si Zoe at pumasok sa loob. Kinagabihan, habang naghahapunan ng lahat, biglang nagsalita si Lisa mula sa kabisera ng mesa. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may panganib na nakatago sa ilalim nito. "Napapansin ko na laging may sira sa bahay na ito," sabi niya, habang ang mga mata ay nakatuon kay Zoe. "At pabalik-balik ang tuberong iyon. Siguraduhin ninyong ginagawa ninyo ng maayos ang trabaho ninyo." Naramdaman ni Zoe ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Halata na. Naghihinala na si Lisa. Ngumiti si Lisa, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Para masigurado ang kaligtasan ng lahat, lalo na ni Mama, nagpasya akong magpakabit ng karagdagang security camera. Huminto ito. Tinitingnan ang reaksyon ng bawat isa. Isa sa loob mismo ng kwarto ni Mama. Para 24 na oras na babantayan ko siya. For her safety, of course. Sa kabilang dulo ng kusina, kung saan nagkukunwaring may inaayos pa rin si Leo, nagtama ang mga mata nila ni Zoe. Ang minsang pag-asa na kanilang naramdaman kanina ay biglang napalitan ng yelo. Ang kanilang lihim na operasyon ay naging 100 beses na mas mapanganib. Ang kamera sa loob ng kwarto ni Doña Consuelo ay isang matang hindi natutulog. Para kay Zoe, ito ay isang halimaw na nakabantay sa bawat galaw niya. Hindi na niya magawang magdala ng pagkain para sa matanda.
Ang kaya niya lang gawin ay ang mag-iwan ng isang basong tubig na may kaunting asukal para kahit paano ay magkaroon ito ng lakas. Habang nililinis niya ang silid, binubulungan niya ito ng mga salita ng pag-asa. Laban lang po, Donya. Huwag po kayong susuko. Ngunit habang sinasabi niya iyon sa matanda, siya mismo ay unti-unti nang nauubusan ng pag-asa. Lalo na ng isang gabi, tumunog ang kanyang cellphone, isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Pagbukas niya, isang litrato ang bumungad sa kanya. Ang kapatid niyang si Ian. Nakatali ito sa isang silya. Ang kanyang muka ay may pasa sa pisngi at ang labi ay may dugo. Sa ilalim ng litrato ay may isang text. 3 araw na lang, Zoe. Nauubos na ang pasensya ko. Nabitawan ni Zoe ang cellphone na tila napaso. Nagsimulang manginig ang buo niyang katawan. Ang banta ay hindi na lang salita. Totoo na ito. Sinasaktan na nila si Ian. Hindi na siya nakapag-isip. Agad niyang tinawagan ang numero. Pakiusap. Huwag niyo siyang saktan. Sigaw niya sa kabilang linya. Hindi na napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Babayaran ko kayo. Bigyan niyo lang ako ng panahon. Isang pamilyar na tawa ang narinig niya. Panahon? Ang kapatid mo ang walang panahon, Zoe. Habang nagpapakasarap ka dyan sa mansyon. Huminto ang lalaki na tila may idinidiin. Habang nag-aalaga ka ng matandang Donya, ang kapatid mo, nagdurusa. Natigilan si Zoe. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nanigas. Donya. Paano nito nalaman ang tungkol kay Donya Consuelo? Isa lang siyang simpleng katulong. Para sa mga tagalabas, ang trabaho niya ay maglinis, magluto, hindi maging personal na alalay. Ang salitang Donya ay ginagamit lang ng mga taong nasa loob ng bahay. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Paano? Paano mo nalaman? Nanginginig niyang tanong. Marami akong alam, Zoe, sabi ng lalaki. May pagbabanta sa boses. Maghanda ka ng pera o kabaong ng kapatid mo ang ihanda mo. Click. Pinatay na nito ang tawag. Ngunit hindi na ang banta ng kamatayan ang tumatakbo sa isip ni Zoe, kundi ang salitang iyon. Donya. Mayroong nagbibigay ng impormasyon sa kanya mula sa loob. May traitor sa pamamahay. Kinabukasan, ang mga mata ni Zoe ay naging mas mapagmatyag. Pinagmasdan niya ang bawat katulong, ang hardinero, ang driver. Sino man sa kanila ay maaaring espiya ni Lisa o ng kung sino mang nasa likod nito. Ang kanyang hinala ay nahulog kay Aling Nida, isa sa mga mas matagal ng katulong sa bahay. Lagi itong nakadikit kay Lisa at tila laging may ibinubulong. Kailangan niya ng pruweba. Hapon na. Nakita ni Zoe si Aling Nida na nagmamadaling lumabas ng gate, may dalang maliit na paper bag. Sabi nito, bibili lang ng gamot sa botika. Isang ideya ang nabuo sa isip ni Zoe. Alam niyang delikado, pero wala na siyang pakialam. Nagpaalam siya sa mayordoma na masama ang kanyang pakiramdam at kailangan niyang umuwi ng maaga. Isang pagsisinungaling na maaaring ikasira ng kanyang trabaho. Pinayagan naman siya. Sa halip na umuwi, lumabas siya ng gate at nag-abang sa kanto. Maingat siyang sumunod kay Aling Nida. Hindi ito pumunta sa botika. Sa halip, pumasok ito sa isang maliit na eskinita. Sumunod si Zoe. Ang puso ay kumakabog ng malakas. Nagtago siya sa likod ng isang pader. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita niya si Aling Nida na may kausap na isang lalaking nakatalikod. Pamilyar ang tindig nito. Ibinigay ni Aling Nida ang paper bag. Isang makapal na sobre. Pera. At nang humarap ang lalaki para bilangin ang pera, halos masuka si Zoe. Iyon ang lalaki. Ang lalaking laging tumatawag sa kanya. Ang humahabol sa kapatid niya. Ang amo ni Ian. Nanginginig niyang inilabas ang kanyang cellphone. Kailangan niya ng ebidensya. Itinaas niya ito para kumuha ng litrato o video. Ngunit bago pa niya mapindot ang record button,
Isang itim na sasakyan ang huminto sa tabi ng mga ito. Bumukas ang bintana sa likod. At mula sa loob, lumabas ang nakangiting mukha ni Lisa Santibanez. "Good work!" Narinig niyang sabi ni Lisa sa lalaki. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Zoe. Lahat ng piraso ay nagkabit-kabit sa isang nakakakilabot na larawan. Hindi ito nagkataon lang. Ang utang ni Ian, ang trabaho niya, ang pagpapahirap kay Donya. Lahat ay konektado. Lahat ay plano. At siya ang daga na pumasok mismo sa loob ng patibong. Sa sobrang gulat, hindi niya namalaya na sa pagtaas niya ng cellphone, ang munting ilaw ng flash nito ay aksidenteng umilaw ng 1 segundo. 1 segundo lang, ngunit sapat na yon. Biglang lumingon ang lalaking naniningil sa kanya. Ang mga mata nito ay dumiretso sa kanyang pinagtataguan. Nagtama ang kanilang paningin. Nakita ni Richard ang lahat. Mula sa loob ng kanyang van na nakaparada sa kabilang kanto, gamit ang isang pares ng high-powered binoculars, sinundan niya ang bawat galaw ni Zoe. Nakita niya ang pagtatago nito, ang paglabas ni Lisa, at ang sandaling pagkislap ng flash ng cellphone, at nakita niya ang paglingon ng lalaki. Sa sandaling iyon, alam ni Richard na tapos na ang laro ng pataguan. Hindi siya nag-isip. Ang kanyang katawan ay kumilos bago pa man makahabol ang kanyang isip. Wala siyang dalang baril. Ang pagkatao niya ay si Leo, ang tubero. Isang direktang komprontasyon ay maglalagay sa kanilang dalawa sa mas malaking panganib. Kailangan niya ng gulo, isang diversion. Dumampot siya ng isang malaking bato mula sa gilid ng kalsada. "Hoy!" Sigaw niya. Ang boses ay malakas at puno ng gulat na pagkukunwari. "Magnanakaw!" Kasabay ng sigaw niya ay ang malakas na paghagis niya ng bato. Hindi sa mga tauhan ni Lisa, kundi sa salamin ng isang nakaparadang kotse sa di kalayuan. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin ay umaling-aungaw sa tahimik na eskinita. Isang car alarm ang biglang umingay. Nakakabingi at nagkakagulo. Iyon lang ang kailangan niya. 1 segundo ng pagkalito, lumingon ang mga goons at si Aling Nida sa direksyon ng ingay. Maging si Lisa sa loob ng kotse ay napatingin. Sa 1 segundong yon tumakbo si Richard papunta sa pinagtataguan ni Zoe. Hinablot niya ang braso nito. Takbo! Hindi na kailangan ni Zoe ng pangalawang utos. Ang takot ay nagbigay ng pakpak sa kanyang mga paa. Sabay silang tumakbo, palayo sa gulo, palusot sa masisikip at madidilim na mga eskinita kung saan hindi sila masusundan ng kotse. "Huwag kang lilingon," sabi ni Richard habang hinihila niya si Zoe. Hindi sila tumigil hanggat hindi sila nakarating sa isang mataong lugar. Pumasok sila sa isang maliit at halos walang taong 24 oras na kapihan. Sa isang sulok, sa pinakamadilim na bahagi, doon sila umupo. Nanginginig ang buong katawan ni Zoe. Hinahabol niya ang kanyang hininga. Ang mga mata niya ay nakatitig lang sa kawalan. Tila nakikita pa rin ang mukha ni Lisa. Umorder si Richard ng 2 mainit na kape. Inilapag niya ang isa sa harapan ni Zoe. "Inumin mo to," mahinahon niyang sabi. Pero hindi gumalaw si Zoe. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kapihan, nagsimula siyang umiyak. Hindi isang maingay na pag-iyak, kundi isang tahimik na pag-agos ng mga luha. Isang pag-iyak ng isang taong nalaman na ang buong buhay niya ay isang malaking kasinungalingan. "Patibong!" bulong ni Zoe. Lahat ay patibong." Hinayaan lang siya ni Richard na ilabas ang lahat. At nang medyo kumalma na ito, doon na ito nagsimulang magkwento. Kinuwento niya ang lahat. Ang utang ni Ian, ang pag-hire sa kanya, ang mga pagbabanta, ang camera, at ang video na nakuha niya. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita kay Richard ang nanginginig na video ng pagkikita ni Lisa at ng guon. Habang pinapanood ni Richard ang video, ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng pag-aalala para kay Zoe, ay dahan-dahang nagbago. Nawala ang lahat ng emosyon. Napalitan ito ng isang bagay
na mas nakakatakot, isang malamig at matalim na galit. Ang kanyang mga panga ay nagtiim at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang determinasyon na kayang sumunog ng lahat. Hayop siya, mahina niyang sabi, halos isang pabulong na sumpa. Ibinaba niya ang cellphone at tiningnan si Zoe. Ang mga mata nito ay puno pa rin ng takot. Ngunit ngayon ay may halong tanong. Ano na ang gagawin nila? Hinawakan ni Richard. Hindi. Si Leo. Ang kamay ni Zoe na nakapatong sa mesa. Ang kamay nito ay malamig na parang yelo. Makinig ka sa akin, Zoe, sabi niya. Ang boses ay matatag at puno ng isang awtoridad na hindi pa naririnig ni Zoe mula sa kanya. Hindi kita pababayaan at hindi ko pababayaan ang kapatid mo. Pangako yan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng ilang linggo, nakaramdam si Zoe ng isang bagay na mas malakas kaysa sa takot. Tiwala. Gabi na nang magpasya silang bumalik. Kailangang makuha ni Zoe ang kanyang mga gamit. Kailangan nilang magkunwaring walang nangyari. Ngunit pagdating nila sa mansyon, alam na nilang huli na ang lahat. Pagbukas ni Zoe ng pinto ng kanyang silid, isang eksena ng kaguluhan ang sumalubong sa kanila. Ang aparador ay nakabukas, ang mga damit ay nakakalat sa sahig, ang kutsyon ay tila hiniwa, ang lahat ng gamit niya ay hinalughog at sinira. Hinanap ni Lisa ang cellphone, hinanap nito ang video. Buti na lang at na-upload na ito ni Richard sa isang secure na cloud bago pa sila bumalik. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Sa salamin ng kanyang aparador, may isang mensaheng nakasulat gamit ang isang pulang lipstick. Isang mensahe mula kay Lisa. May mga sekretong mas mabuting ibaon na lang. Sa loob ng kanyang marangyang opisina sa Santibanez Tower, ibinagsak ni Lisa Santibanez ang telepono. Walang kwenta, sigaw niya sa katahimikan. Isang cellphone? Hindi ninyo pa mahanap? Kanina pa niya tinatawagan ang kanyang mga tauhan. Walang nakitang cellphone, walang video. Naglahong parang bula si Zoe at ang tubero. Napahilamos si Lisa sa kanyang mukha. Sinisikap na pakalmahin ang sarili. Ang perpekto niyang makeup ay hindi kayang itago ang galit at namumuong takot sa kanyang mga mata. Malapit na. Isang linggo na lang at opisyal nang maililipat sa kanya ang kontrol sa lahat ng ari-arian ng mga Santibanez dahil sa lumalalang demensya ni Doña Consuelo. Isang kondisyon na sinigurado niyang mapapaniwala ang mga doktor sa tulong ng mga peking medical records at malaking suhol. Ngayon, lahat ng iyon ay maaaring masira dahil sa isang hamak na katulong at isang misteryosong tubero. Sino ang tuberong iyon? Bakit ito nakikialam? Naglakad siya papunta sa kanyang bintana, isang malawak na salamin na tanaw ang buong syudad. Ito. Lahat ng ito ay dapat mapunta sa kanya. Pinaghirapan niya ito. Tiniis niya ang pagmamaliit ng pamilya Santibanez, lalo na ng kanyang yumaong biyenan, si Don Alejandro. Tiniis niya ang pagiging anino lang ng kanyang asawang si Richard. Ang asawang mas pinili ang umalis kaysa ang ipaglaban siya. Hindi siya papayag na mawala ang lahat. Mayroon pa siyang isang huling baraha. Ang pinakamalakas niyang alas. Dinampot niya ang kanyang telepono at tinawagan ang lalaking humahawak kay Ian Cruz. Dalhin niyo siya sa bodega sa stand mesa, malamig niyang utos. Huwag ninyong gagalawin hanggat walang sinasabi. Bantayan ninyong mabuti. Pagkatapos, tumawag siya sa head office ng kanyang security agency. Kailangan ko ng 2 tao sa mansyon. Strikto. Walang pwedeng pumasok o lumabas nang wala akong pahintulot. Maliwanag? Sunod niyang tinawagan ang kanyang abogado. Is everything ready for next week's announcement party? Yes, Ma'am Lisa. Everything is in order. Sagot ng abogado. Good. Make it grand. I want everyone to be there. Ngayon, para sa kanyang huling hakbang, ang pinakamadumi sa lahat. Nagpunta siya sa kanyang personal na safe na nakatago sa likod ng isang painting. Binuksan niya ito
at kinuha ang isang maliit na bote na walang label. Sa loob nito ay may mga puting tableta. Isang gamot na nireseta sa kanya noon para sa matinding anxiety. Ngunit sa mas malaking dosis, maaari itong magdulot ng matinding pagkahilo, pagkalito, at sa pinakamasama, atake sa puso, lalo na sa isang matanda at mahina na. Madali lang itong palabasin na natural na sanhi ng katandaan. Bumalik siya sa mansyon ng gabing iyon, tahimik at madilim. Ang dalawang bagong gwardiya ay nakabantay sa gate, tila mga estatwa. Dumiretso siya sa kusina. Kinuha niya ang bote ng mga bitamina ni Doña Consuelo na nakalagay sa ibabaw ng counter. Bawat gabi, si Zoe ang naghahanda nito. Maingat niyang binuksan ang bote at pinalitan ng ilang piraso ng bitamina ng mga tabletang dala niya. Isinara niya ito at ibinalik sa dating pwesto. Perpekto, walang bakas. Ang plano ay simple. Sa umaga, kapag ibinigay na ni Zoe ang gamot, biglang aatakihin si Doña Consuelo. Itatawag siya ng ambulansya. Sa ospital, sasabihin ng bayad niyang doktor na ito ay dahil sa katandaan. Ngunit aksidenteng matutuklasan ang mga tableta sa katawan ng matanda. At sino ang huling nagbigay ng gamot? Si Zoe, isang kasambahay na may kapatid na may malaking utang sa sugal. Isang desperadong babae. Madaling manakawan ng isang matandang mayaman. Madaling gumawa ng masama para sa pera. Isang perpektong salaysay. Nakangiti si Lisa sa kanyang naisip. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ni Zoe. Alam niyang hindi ito sasagutin, kaya nag-iwan siya ng isang voice message. Zoe, iha. Malambing niyang sabi, puno ng pekeng pag-aalala. Nasaan ka na? Nag-aalala ako sa'yo. Naririnig ko ang nangyari sa kwarto mo. Please, bumalik ka na. Kailangan ka ni Mama Consuelo. Pagkatapos, ipinadala niya ang kanyang huling mensahe. Isang video. Ang video ni Ian Cruz, nakagapos at may takip ang bibig, umiiyak sa isang madilim na sulok ng bodega. Kasama nito, isang simpleng text message na magiging hatol sa kapalaran ni Zoe. Sumunod ka o mamamatay siya.